Ang daming nangyayari sa mundo. Masama ba kung pati ako apektado? Hindi lang naman ang mga bansa nagkakagulo, pati ang mga boses sa isip ko nagkakalo. Nakikita ko ang mga tao nawawalan ng mga mahal sa buhay, pati ang pamilyang nawawalan ng matitirahan na bahay. Nakakatakot kasi parang hindi ko naman ito masasabi sa iba, kasi sa tingin nila, kapag nagpa-apekto, mahina. A state of national energy emergency now in effect in the Philippines. President Marcos Jr. declared this in an executive order Tuesday. Hina-hina mo naman. Mahina ka lang. Ang arte mo, lagi kang umiiyak. Ayun lang naman ang tingin nila sa mga kabataan, di ba? Pero ang ramdam ko, unti-unti na akong kinakain ng isipin ko. Kaya baka tama sila. Mahina nga ako. Mahina ba ako? No. The fact that you're here says otherwise. You were able to feel the emotions for what is happening right now. That means, marunong ka makaramdam. Maybe turn those worries into something that doesn't just stay inside you, but creates change. Talk about it more. Baka mabago mo pa ang mundo at pag-usapan pa ito lalo. Nakakatakot nga naman isipin ang mga hinaharap. Lalo na sa mga nangyayari sa mundo. Pero hindi ako mahina kagaya ng sinasabi nila. Okay lang makaramdam ng bigat dahil dito ako natuto lumaban. Ang mga karanasan ko ang naghuhubog kung sino ako bukas. Lahat ng nangyayari sa mundo ay konektado. Sa well-being natin, kahit gaano kalayo, lahat tayo apektado. Tayong mga kabataan, we grew up hearing the line, ang hina ng kabataan ngayon. Pero ang totoo, natuto lang tayo sa mga nakaraan. We just know that we need to end the cycle and change it for the better. Kaya as future psychologists, always keep this in mind, that when we heal minds, we heal communities. When we understand behavior, we transform the system. And when psychology progresses, the world progresses alongside it. Indirect trauma is rampant. The impact of war goes far beyond the actual conflict areas. People in diaspora, and even those just exposed to graphic content on social media, are showing real signs of anxiety and depression. In fact, a study on the Tigrayan diaspora in Australia showed that over 80% of participants had symptoms of PTSD despite living oceans away from the conflict.